morning mga kababayan, mga kapaps. Good morning sa ating lahat. Maraming salamat sa buhay at sigla na binigay sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Maraming salamat sa panibagong sigla, panibagong lakas at panibagong pag-asa, mga kababayan. Mga kababayan, natin lang pag-usapan ng disiplina ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, mga kababayan. Regarding lalo na sa mga disiplina sa bawat isa sa atin. Minsan mga kababayan, kapag tayo'y sinasaway ng ating pamahalaan o sa local government o sa barangay man o sa anuman mga grupo, tayo kinukorek, tayo pwede na disiplina, lalo na sa gobyerno, mga kababayan, ay masyado tayong defensive, lalo na pa itong tinatawag natin na democracy and freedom of speech, mga kababayan. Kaya tayo mga Pilipino, hindi naman lahat ng Pilipino ay yan ang palaging ginagamit, democracy, freedom of speech, kapag sila'y dinadakip o nagrarally, or lalo na ito sa ating corruption ngayon sa bayan natin, kapag sila'y hinuli ng mga pulis, hinuli ng mga ating mga military personnel, o dinidisiplina minsan sa pagtapon ng basura, pagtapon ng mga kung ano-ano, or nakatambay sa isang lugar na sinasaway ng ating mga kapulisan. Minsan sinasabi natin, sobra naman ito, sobra naman ang ganito, wala na atang demokrasya sa bayan natin, wala na atang freedom of speech. Kaya ang ating bansa, mga kababayan, mahirap umunlad kasi sa ganyang katwiran, na-abuse na talaga simula ng 1986 ang ating democracy, ang ating freedom of speech. Kapag ang isang pangulo mag-impose ng batas na masagasaan ang kanilang ego, masagasaan ang kanilang pride, masagasaan ang kanilang interest sa kanilang political career, they will say, nasaan ang democracy, nasaan ang freedom of speech? Kaya ang hirap umunlad ang bayan natin, mga kababayan, lalo na to sa batas natin, sa mga legislative, sa ehekutibo, sa Congress at sa Senado. Sila ang gumagawa ng batas, mga kababayan. Kaya maraming loopholes ang ating mga batas, kasi for their own personal interest, mga kababayan. Kaya mahirap yung isang batas i-amend because of the personal interest. Lalo na ngayon, excuse me po, maraming mga politicians na mga businessman, ating iba naman sa ating mga mamamayan ay may katigasan din ng ulo kapag sinasaway. Minsan nga sa mga pedestrian lane, bawal tumawid, tumatawid pa rin. May nakalagay na nga, nakakapantay, bawal tumawid, tatawid pa rin. Tapos pag hinuli na jaywalking, sasabihin na saan ang freedom, nasaan ang demokrasya. Pero bakit naman, mga kababayan, sa ibang bansa, pag tayo napunta sa ibang bansa, ang mga Pilipino ay sumusunod sa batas, maliit man o malaking batas ay sinusunod, kasi takot na ma-deport, takot na mahuli, takot mawalan ng trabaho, diba, mga kababayan? Kaya dito sa bansa natin, ginagamit na lang itong democracy, freedom of speech, na wala ng kabuluhan. Minsan ganun din sa mga media natin dito. Kapag nasukol ng government, sasabihin na naman nila, where is the freedom of speech? Where is the democracy? Kaya gasgas na itong demokrasya,
gasgas na ito ang freedom of speech, mga kababayan. Kung ang isang pangulo mag-impose ng batas to para hulihin sila, para idisiplina sila, yun na naman ang sasabihin nila, where is the freedom of speech? Asen na naman yung demokrasya. Kaya ang bayan natin kawawa, mga kababayan, talaga hindi na mausad ang ating bayan, di ba mga kababayan? Just comment down below, mga kababayan, na sana kung gagamit ng iron hand ang ating mahal na Pangulo, si PBBM, ang dami naman magreklamo, marami naman magko-complain, marami naman so siguro kahit sino magiging Pangulo sa bansa natin, pag ganyan palaging katwiran ng bawat isang Pilipino, isang simpleng mamamayan at isang taong may kapangyarihan, ay sasabihin nila palagi nasaan ang batas, nasaan ang demokrasya, nasaan ang freedom of speech. Kaya kawawa talaga bayan natin. Sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nag-impose siya ng martial law, diba? Tapos ang gusto nyo, umunlad ang bansa natin na katulad ng Singapore, katulad ng Korea, katulad ng Japan. Hindi naman tayo sumusunod sa batas, diba mga kababayan? Comment down below dyan, mga kababayan. Kaya ang bansa natin talaga, thousands of batas, pero hindi na-implement because of loopholes. Example lang natin, mga kababayan, itong impeachment kay BP Sara. Ang ginawa ni Chis Escudero sa Fort Worth, hindi na sinunod ang batas, diba mga kababayan? Kaya parang insult to sa gumawa ng constitution, ng 1987 constitution. Parang insult to yun sa kanila, kasi hindi sinusunod ang batas natin, ginagawang technical. Kaya ganun nangyayari, mga kababayan. Paano uunlad ang bayan natin kapag dinindisiplina ang bawat isa, hindi sumusunod sa batas, mga kababayan? O siya, sige, comment down below, mga kababayan, sa ating maliit na vlog, sa ating maliit na pinag-usapan. Sabi nga doon ni Ateneo Bueno, pwede parang implement ng batas si PBBM, pero marami nga magre-reklamo mga kababayan. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Please like and share and comment down below, mga kababayan. O siya, sige, God bless us all. At ako naman maghahanap buhay. Andito na ako, mga kababayan, sa Green Hills. Nakakuha na rin ako ng pasayro, nakadalawa na rin po ako. Maraming salamat sa hanap buhay na ibinigay sa akin ni Lord, sa aking pamilya, at sa inyo din, mga kababayan. Always pray to God and always thank Him sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Yung buhay na ibinigay niya sa atin araw-araw, ang lakas na binibigay niya sa ating araw-araw, sa kanyang pag-iingat sa ating mga pamilya. O siya, sige mga kababayan, God bless us all. Bye bye.